Medyo hindi ko alam ang sasabihin sa umagang ito. Nakaupo ako roon sa likod kasama si kapatid na Egan at narinig ko, may sinasabi si kapatid na Neville at nakatingin sa akin. Tapos sabi ko kay kapatid na Egan, tinatawag ba niya ako? Tapos sabi niya, tinatawag ka niya. At pagkatapos, nandito ako para mangusap sa inyo tungkol sa isang bagay ngayong umaga. Iniisip ko, nung ako'y yung ventilador dyan, kung saan nila hinihigop yung boses. Para bang hinihigop nga ito palayo. Kapag nagsasalita ka, parang ang inihigop ng ventilador yung boses ng daglian. Pinakikinggan ko nga ang isang patotoo nung naroon ako para manalangin sa isang babae sa telepono. At yung kumuha ng tawag, nakalimutan niyang ilagay kung saang syudad tatawag mula sa may bahay ni Dr. Morrison. At sasabihin ko lang kung anong ginawa ko sa tulong na rin ng lahat ng inyong panalangin at akin, ipinatong ko ang mga kamay ko sa telepono at itinuro yung numero kung saan ngayon at hiniling ko sa Espiritu Santo na magtungo sa babae. Kaya naisip ko na mapakikinggan niya yun gaya nga ng kung papaano na kanyang, kita nyo, at ipinatong ko lang yun. At marahil sa ganong parang nga ito nais ng Panginoon, kita nyo? Marahil mainam kung ganoon ang gagawin. At pagkatapos, napakinggan ko ang mga patotoo habang naroon ako tungkol sa isang tao na sinasabing si kapatid na babaeng Rook ay, sa palagay ko si kapatid na Neville ang nagsabi na nagkaroon ng papalya sa pag-iisip ang kapatid na babae, parang ganon. Atin ngang panghawakan ang Diyos para roon. Habang inaalala natin ang isang bagay na ito, nakikilala ng Diyos ang mga kanya. Nakikilala niya ang lahat ng tungkol sa kanila. Nakakarinig ba kayo ng maigi dyan sa likod? Kung hindi po, meron pa pong bakanting upuan dito. Pwede po kayong lumipat kung gusto nyo. At sige, tingnan natin. Ito po ba ang pangunahing mic? Ito po bang isa rito ang pangunahing mic? Sige, titingnan lang natin kung may lalapit pa natin ito ng gusto. Ano kaya kung sa banda rito, Jean? Sige, mainam dyan. At kung minsan po kasi napapaus ako ng kaunti, nito lang ay medyo nangangaral ako ng lubos. Ayos na po ba? Narinig niyo na po ba ng mas maayos? At tunay na inaalala natin ang mga ito sa panalangin. At nais nating ibalita ang isang maluwalhating pagtitipon mula sa dako ng... Si kapatid na babaeng Rook po ba itong nakikita ko rito? Ang tingin ko nga'y kamukha lang niya itong ginang dito. Iniisip ko nga, siguro hindi naman niya kambal ang kinakausap ko rito. Kahawig lang niya ang nakikita ko rito, diyan sa likod. Siya po'y nasa ospital ng St. Edward. At mangyari po na sa Cleveland, Tennessee, at maging sa California, nagkaroon kami ng maluwalhating mga pagtitipon. Ang Panginoon ay nagpala ng lubos at maraming bagay ang kanyang ginawa. At tuwang-tuwa tayo para riyan. Natutuwa tayo na makabalik sa sarili nating mga kasamahan na inuulat ang kabutihan at kaawaan ng Diyos. Ganon yung ginawa nila noon sa Biblia. Ikinalulugod ko nga si kapatid na Neville o si kapatid na Biller sa kanyang pananalangin, yung kung papaanong ipinanalangin niya ang mga tao at siya'y humiling ng tulong at habag. At kung titingnan lang nating maigi, lagi niyong mamatyagan ang mga bagay na nangyayari. Nakikita niyo na may kung anong bagay na tapat tungkol dito. At pagkatapos, nung pumunta rito si kapatid na Neville at dinala ang mga diakono at iba pa dito sa ibabaw ng entablado para magdeklara ng pagpapala ng Diyos para sa paghahandog ng iglesia, narinig ko siya na nangungusap sa kanyang panalangin sa Diyos tungkol sa mga kalalakihang ito, kung paanong nagpapanalanginan sila sa isa't isa. At nagdulot yun sa akin ng kabutihan na mapakinggan ang isang pastor na nakakapanalangin para sa kanyang mga diakono at ang mga diakono na may nananalangin din para sa pastor. Kapag makikita nyo ang isang iglesia na nagtutulungan na gaya nun, bueno, may bagay nga na napipintong kumilos. Sa ganong paraan nga dapat ang kaayusan sa iglesia. At nagbunsod nga yun sa akin ng ideya para sa isang teksto. Mangungusap sana ako tungkol sa pagpapala sa Kades at ang pagtangging makinig sa ulat ng mga tiktik. Pero binago ko ang isip ko
pinalitan ko yun. At ngayon, tungkol po sa pagpapagaling, meron lang po akong munting patotoo na nais kong ilahad. Umaasa nga ako na makikita ko ang anak kong si Billy dyan sa likod. Mangyari nga na naroon yun sa bulsa niya. At umiigi ng umiigi si Billy sa mga pagtitipon kaysa sa noong una siya. Dati po kasi ninenervyos siya, nababalisa, at dahil sa pagsasabi lagi sa mga tao na, "Oh, maupo po kayo, maupo po." Sabi, bibigyan ko kayo ng prayer card. Pero napansin ko po nito lang, may mga taong nagpupunta sa pagtitipon na siya po'y nakararamdam ng awa. Kapag wala na siyang natirang prayer card, mangyari nga na pinapupunta niya sila sa isang silid para maipanalangin ko sila. At may ganoong pangyayari sa Chicago nitong nakaraan lang. At gusto kong basahin yung liham kapag pumasok na siya. Hindi ko nga siya nakita't naabisuhan. Hindi niya alam na pupunta ako ngayong umaga dito at gusto ko sana yung liham. Pero hayan nga, nabigla ko na lang naisip yun kapag naisip ko ang masyadong maraming karamdaman. At ganito po yun. Isa po yung sertipikadong liham na binabasa ko sa pahayagan. Kailanman po ako'y hindi sa akin nasabi na may mga pahayagan na pinupuna si Oral Roberts dahil nanalangin siya sa isang babae na may diabetes at namatay ito. At ako ngayon, bilang isang Amerikano, gusto ko rin naman makinig sa mga batas at sa tao na nasa otoridad, pero sa palagay ko'y hindi lang yun ganoon. Iniisip ko nga kung payag sila na ilagay sa pahayagan ang lahat ng ipinanalangin ni Oral Robert na mga gumaling, na mga tinanggihan ng mga doktor. Iniisip ko, ano kaya kung pagbaliktarin nila ng minsan? Kita nyo? Hindi nga nila gagawin yun. At kaya naisip ko na marahil ginulo lamang ng dyablo ang pag-iisip nila ng husto na at pinahintulutan yun ng Diyos para sa araw ng paghatol ay sasagutin nila yon. Pero hayan nga na alam ko ang tungkol sa libo-libong tao na ipinanalangin ni Oral Roberts na mga naghihingalo na at sila'y gumaling. Kaya kita nyo sila, hindi sila patas ukol doon. Ibabalita lang nila ang panig na ito, itong mapamintas na panig na ito, pero hindi nila ibabalita itong kabilang panig. Ngayon, ang dapat sanay ang ginagawa ng dyaryo'y ipinapaalam sa publiko ang eksakto at buong kaganapan na nangyayari. Kaya naisip ko tuloy, kung ang mga tao lamang ay may malasakit sa isa't isa, kung may taong gumaling na gumaling talaga, bawat pahayagan sa Estados Unidos ay marapat lamang na maglathala ng artikulo tungkol doon. Pero hindi mo nga sila mapagkakatiwalaan na gawin yon. Hindi, dadalhin nyo yung ganong ulat sa kanila, ngingisi lang sila at pagtatawanan ka lang, at tatalikuran ka. Pero ngayon, kung may bagay na pupunahin, ipinapakita lang niyan na ang bansang ito'y malapit na sa kahatulan. Tama, at marapat lamang na may paghatol at walang paraan para takasan ito. At nagbubuntun lang sila ng apoy sa kanilang mga ulo, at kung ano pa. At ganoon silang lihis sa mga prinsipyo. Ang isang pahayagan, ang prinsipyo nito ay ang ipaalam sa publiko ang anumang bagay na mabutit masama na nangyayari. Pero ang layo na nila sa kanilang mga prinsipyo. At kung sila'y malayo sa kanilang mga prinsipyo, kung ganoon, hindi nila maihahatid ang kanilang layunin ng maigi. At ganon din ito sa iglesia. Kung ang isang iglesia ay malayo na sa mga prinsipyo nito, hindi nito mapagsisilbihan ang mga banal ng maigi. Kinakailangan nating magkaisa. Kailangang lumakit mismo. Kinakailangan na isang puso't isang pagkakasundo tayo o hindi tayo kailanman makapaglilingkod sa Diyos o sa mga tao, maliban na isa ang puso natin at isa ang pagkakasundo. Para tumayo sa mga prinsipyo ng Biblia at sa mga bagay na sinabi ng Diyos na tama. Kinakailangan na nakatayo tayo lagi sa mga ito. May pinapasok si Billy sa silid sa Chicago. Siya, may lumapit sa kanya. Isang babae kasama ang asawa nitong lalaki na may kanser sa baga, malapit nang mamatay. At ang asawa nitong babae, isang biktima ng polio at nakaupo na lang sa isang silyang de gulong. At ang babae ngay, inaasikaso ang asawa niyang lalaki na hindi na halos makatayo dahil sa kanser sa kanyang baga. At ang sabi ni Billy sa kanya, sabi niya, Pasensya na po, Ginoo. Sabi, ikagagalak ko po sanang bigyan ka ng prayer card. Tapos sabi niya, pero wala na akong natira pa. Tapos sabi ng lalaki, bueno, ayos lang iho. Sabi niya, ayos lang yan. Sabi, sinubukan lang naming pumunta rito. Hayan nga na medyo mahirap yon para sa amin. Sabi ni Billy, sasabihin ko po sa inyo kung anong pwede niyong gawin. Sabi, susunduin ko lang ang tatay ko at ihahatid ko lang siya roon at susunduin siya pagkatapos. Tapos sabi, kapag naihatid ko na po, pagkapakinig niyo sa kanyang mensahe, sabi,
mangyari po na dalhin nyo ang inyong o ang asawa mong babae at ikaw. At pumasok kayo sa munting silid na yun doon na papasukan at lalabasan ko. At sasabihin ko sa kanya na ipanalangin kayo. Oh, sabi ng lalaki, napakabait mo, iho. Sapat na yan, kita nyo? Ganon ang dapat na saloobin, kita nyo? Sapat na yan, mainam yan, kita nyo? At nung gabi na yon, si Billy, nung balikan na niya, na tumatalima mismo sa kung ano ang ibiniling niya, na yung lalaki, dadalhin niya doon ang bayaw niya na may pagdurugo mula sa baga. At ang kanyang hipag ay naroon din, na nagdurugo naman mula sa tiyan dahil sa mga ulcer. Mangyari nga na pumasok din sila kasama sila, parang may sisingit na medyo tulong na rin para makapasok sila. Kaya kung titingnan nyo, talagang punong-puno yung silid, kita nyo? Pero nung matapos na't ipinanalangin na sila, may natanggap kaming liham na sagot sa koreo, na yung lalaki ganap na pinagaling na sa kanser sa kanyang baga. Yung babae naman, yung asawang babae na nasa silyang de gulong, ay nakatayo na mismo. Nakakapaglakad-lakad na't normal na mula noon. Yung lalaki na may pagdurugo sa baga dahil sa tuberkular, ay ganap na magaling na. At pati yung asawa nitong babae na may mga ulcer, 4 sila na pinagaling mismo. Iniisip ko nga kung papayag ang mga pahayagan na ilathala yan. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Oh, pero ang Diyos ay nananatiling Diyos. Siya nga'y gumagawa mismo ng mga bagay-bagay sa kanyang sariling paraan, alam nyo. At siya'y napakabuti. Lubos ang kagalakan natin na mapagkilala mismo na siya ay Diyos. Pinag-uusapan namin noong isang umaga ang tungkol sa isang munting mga ngaral na kilala namin, na dating umahayo-hayo, nananalangin sa mga may sakit at lahat, at nagtungo siya't nanalangin para sa isang tao sa ospital sa Louisville. At ang sakit ay tuberkular. Namatay yung ginang. Sabi nung munting lalaki, bueno, wala nang halaga pa. Hindi naman inaano ng Diyos. Walang Diyos. Dahil dapat sana itutuparin niya ang kanyang salita. Sabi, pinahiran ko nga ang ginang gaya ng sinabi mismo ng Biblia. Kung hindi niya tinutupad ang kanyang salita, hindi siya Diyos. Sabi, aklat lang yun kung ganoon. Ngayon, mukhang ang ganoon yun, maliban na lang kung nakikilala mo ang Diyos. Bahagi naman yun ng mga kasulatan. Pero hindi yun ang buong kasulatan. Ito'y nakabatay sa pananampalataya ng individual, kita nyo? At ikinuwento ko sa may bahay ko, sabi ko, maraming mga bagay ang napangyari, kaya nalalaman ko na mayroon talaga. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa huli. Marahil ako'y magiging ganun din. Kung ilalayo ng Diyos ang kanyang kamay ng awa mula sa akin, ako'y magiging ganun din. Pero habang pinapanatili niya ang kanyang kamay ng awa at pagpapatnubay sa akin, ako'y magpapatuloy. Pero tinanong ko si Meda, sabi ko, sino yung nasa silid nung umagang yon matapos yung pangitain na yon na nakita ko ang munti kong anak na babae na si Sharon? Siya nga po pala, noong isang araw, para bang mahihimatay ako. Nakaupo ako sa isang kalsada at alam nyo na yung kwento nung pangitain ko ukol sa kanya pagkatapos. At tumingin ako, lumitaw sa gilid ko. Hayan nga't may dumarating na isang kabataang babae sa kalsada dito sa Jeffersonville na eksaktong gaya nung pangitain na yon. Talagang napahawak na lang ako sa mga kamay ko. Parang gano'n na gano'n sa pangitain na yon ukol sa munti kong Sharon. Siya'y batang babae noon. At pagkatapos ng pangitain na yon nung umaga na yon, doon noon sa kalwalhatian, aking sinasabi sa akin doon ni Hope na nakahakbay ang kanyang bisig sa balikat ko, sinasabi, huwag mo kaming alalahanin, Bill. Mas maigi ang kalagayan namin. Sinusubukan ko na nga noong magpakamatay. At sabi niya, huwag mong alalahanin. Ipangako mo sa akin na hindi ka na mag-aalala pa. Tapos sabi ko, hindi ko maipapangako, Hope, dahil ako'y nag-aalala ako. Hindi ko mapigilan. At pumawala na ako doon sa pangitain na nakatayo sa isang madilim na silid. At hindi po pangitain. Hindi imahinasyon. Pero ang bisig niya ay nakakbay pa rin sa akin. At tinatapik-tapik niya ako. Sa isip-isip ko, sandali lang. Hindi ko pa alam ang tawag doon noon, itong pangitain. Kawalan ng ulirat ang tawag ko doon noon. Sabi ko, isa itong, ang kanyang kamay ay nandito pa rin. Sabi ko, nandito ka ba, Hope? Sabi niya, Bill, ipangako mo sa akin na hindi ka na mag-aalala tungkol sa akin at ni Sharon. Dahil nasa dulo na ako ng daan ko noon. Handa na ako noong magpakamatay. Sabi ko, ipinapangako ko sa iyo. Tapos,
Niyakap niya ako at pinapik-tapik ako ng kanyang kamay. At pagkatapos, ang sabi ko, Hope, nasaan ka? Aking ngang nadama ko hanggang sa mahawakan ko yung munting kawing sa ilaw at hinila yon. Lumibot ako sa paligid, hinanap ko sa bawat upuan para makita kung nakaupo ba siya roon. Siya po'y Diyos. Siya po'y ang Diyos mismo ngayon. Kung papaano siya noon sa bundok ng pagbabagong anyo nung si Moises at Elias ay nagpakita. Siya'y nananatiling Diyos. Maaari tayong dumaan sa napakaraming mga problema at pagsubok. Alalahanin niyo lang, may isa na nakababatid. Iniilawan ng daan. Pinagiging realidad ito. Hindi ko alam kung anong mayroon sa likod ng tabing, pero batid ko ang isang bagay. Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang pagtawag araw-araw. Sinisikap na mamuhay para sa dakilang kaganapan na yon na mangyayari balang araw. Kapag nakita ko na siya ng mukhaan at isa-isayang kwento, naligtas sa pamamagitan ng biyaya, yan ang araw na dahilan kung bakit ako nabubuhay. Iniiwan ang mga bagay na yon na nariyan. Nagnanais akong magtumulin, magpatuloy lang. Nais kong ang tabernakulong ito ngayon na nakatayo kayo, nais kong magtumulin kayo sa hangganan ng dakilang pagtawag. Ano man ang ginagawa nyo, pumapit kayo sa isa't isa. Sikapin nyo na maging pamilya sa isa't isa. Kaya nga na lagi nyong iunat ang isang kamay nyo para abutin at dalhin ang iba pa, para madala sila papasok. Pero sa pananampalataya na ito na ating ngayong ipinapangaral at pinakikipaglabang masikap, huwag kayong lilihis isamang pulgada mula rito. Dahil kung naniniwala kayo na ako'y kanyang lingkod, ito po ang programa ng Diyos. Hindi ito kailanman mapapasama sa nakararami. Lagi itong mabibilang sa kakaunti. Ganon noon sa tuwina at laging ganoon sa hinaharap. Pero alalahanin nyo, nasusulat, huwag kayong matakot, munting kawan, nakalulugod na mainam sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ngayon, may grupo ng mga katungkulan sa iglesia, mga diakono, mga katiwala, superintendent ng Sunday School, mga pastor, gaya nga ng kung papaano nakaayos ang ating iglesia. At kayo na mga miyembro, kayo ang humalal sa mga opisyal na ito at sa pastor dito. Ako po'y pangkalahatang tagapangasiwa lang, pinangangasiwaan kung tama ba ang takbo at para magbigay ng payo at kung ano pa. Kayo po ang bumoboto sa inyong pastor. Kayo ang bumoboto ng inyong mga katiwala. Kayo ang bumoboto ng inyong mga diakono. Kayo ang bumoboto sa bawat katungkulan sa iglesyang ito. Kayo na mga miyembro. At tungkulin nyo na itaguyod ang mga kalalakihan ito, kita nyo? Dahil maaring magkamali sila. Sila'y mortal. Sila'y mga tao lang. At sila'y maaring magkamali. Mangyari ba na kung ang presidente ng Estados Unidos ay magkamali, pinabababa ba natin siya agad-agad bilang presidente? Kinakalimutan lang natin ang tungkol doon na tumuusad. Yan ang gusto nating gawin sa iglesia ngayon. Pinakikinggan ko siya habang nananalangin siya kani-kanina lang para sa mga diakono. At ang mapakinggan yun doon, isang patotoo sa may pinto, mula sa mga katiwala, na kung papaanong may pagkakasundo-sundo kayong lahat. Ngayon, manatili po kayong ganoon. Ngayon, kayo na mga miyembro ay suportahan nyo ang mga katiwala na ito, mga diakono at pastor. At alalahanin nyo, sa tuwing nagsasama-sama kayo, alalahanin nyo na trabaho ng dyablo na siguruhing mapagwawatak-watak ito. Ngayon, lagi pong ganoon noon at laging magiging ganoon sa tuwina. Pero itaguyod nyo ang iyong mga opisyal at yan po ang pangungusap na gusto kong ipahayag. At heto rin na meron ako ritong may bagay ako rito para sa paskilan ng anunsyo sa umagang ito tungkol sa pagpupulong ng mga lupon at kanilang kapamahalaan. At ilalagay po yun sa paskilan ng anunsyo. At may kopya ako para kay kapatid na Robertson na tagapangulo ng mga tagapangasiwa. At heto rin na may kopya ako para kay kapatid na Collins sa palagay ko na siyang tumatayong tagapangulo ng lupon ng mga diakono. At ngayon, ang lahat ng mga katungkulan na ito ay nakaayon ayon sa kasulatan. At kinakailangan na may batay sa kasulatan silang mga panuntunan ng kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya naman, ang mga katiwala ay may sariling katungkulan. At ang mga diakono ay may sarili ring katungkulan. Ang superintendent ng Sunday School ay may sarili mismong katungkulan. At ang pastor naman ang tagapangulo ng kawan. Ngayon,
Ang bawat isa'y may mga bagay na pagkakapareho at iniisip ko na ang pagpupulong nyo ay hindi dapat pagsasamahin, kundi mayroong pagpupulong ang bawat katungkulan. Dahil wala namang sasabihin na anuman ang mga diakono sa mga katiwala, maliban na lang kung may tungkulan sila na iprepresenta sa kanila. At ganun din ang kabila, ang mga katiwala ang nangangasiwa sa pinansyal at mga bagay-bagay ukol sa gusali. Wala silang anumang kinalaman sa mga diakono. Ang mga diakono ang pulis ng simbahan at mga katulungan ng pastor, at ang mga katiwala naman ang umahawak sa lahat ng ari-arian. Wala pong kinalaman ang mga katiwala sa pamamahalang espiritual, at walang kinalaman ang diakono sa pamamahalang pinansyal. Kaya naman ganyan dapat. At ang superintendent ng Sunday School ay kailangan nakapokus sa kanyang Sunday School. Heto po na naisulat ko itong lahat dito na itape para ilagay sa paskila ng anunsyo. At pagkatapos, ipalalagay natin sa isang kwadro ang turot aral na tinatayuan ng iglesia at ilalagay ito sa kwadro rito sa simbahan. Kung ano ang tinatayuan natin, ang mga prinsipyo, ang turot aral ng iglesia. Ngayon, upang maging isang iglesia, kailangan meron tayong doktrina. Hindi lang yun basta-basta naglalagay tayo ng tulos at sasabihin, hanggang dito lang tayo. Tayo po'y umahanggan ng mas malayo sa pakikipagbuklod sa lahat na ipahintulot sa atin ng Diyos na marating sa kanyang mga kasulatan kasama ang kanyang bayan. At ngayon, maglakit-lakit lang tayo, magkaisang puso, at umusad mismo para sa Diyos. Yan ang paraan na nais ng Diyos na ating gawin. Ngayon, tayo po'y manalangin at pagkatapos buklatin natin ang salita. O pinakamamahal na Panginoon, kami ngayon ay handa ng dumako sa banal na salita o sa pagbabasa ng salitang ito. Naway ipaliwanag sa amin ng iyong Espiritu Santo ang bagay na kailangan namin. At iyo pong itulot na kami makapangusap, Panginoon, at makakilos at mamuhay. Yamang nababatid namin na kaming lahat ay iyong mga anak sa pamamagitan ng biyaya, gaya ng iyong pagkatawag sa amin. Naway magkaroon ng pagkikisama sa iglesyang ito, yamang nakikita namin na nalalapit na mismo kaming umahon sa isang kung anong dakilang pagkilos. Nararamdaman namin ang pagbubunsod sa iba pang mga ministro na humayo sa pagmimisyon kung saan, kung iyo pong ipadadala ako sa iba't ibang bahagi ng mundo, na doon po'y itatag ang pananampalataya at magkaroon ng isang ministro na handa't may pananabik at masanay para humalili. At nawa ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal na magiting naming tinitindigan ay lumagana paikot sa mundo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa ang munting tumpok na ito ng damo na noong araw ay inihandog namin sa iyo. Nawa po'y may iglesia na musbong dito, Panginoon, na mula rito ay humayo ang mga ministro at mga ebanghelista at mga guro at mga misyonero patungo sa lahat ng bahagi ng mundo. Hihiling po kami sa umagang ito na isang espesyal na pagpapala para sa aming kapatid na lalaki at kapatid na babaeng streaker na dumaranas ng pagdurusa ngayon. Pero alam po namin na lahat kami inilalagay sa ganitong mga pagsubok. Bawat anak na lalapit sa Diyos ay kinakailangan na makaranas ng hirap, masubok, at kung kami susuko na lang ng basta-basta at tatalikod, kung ganoon ay mga ilehitimong mga anak kami, at hindi talaga anak ng Diyos. Iyo pong pagkalooban si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng streaker ng lakas at kapangyarihan para makapanatili sa iniatang sa kanilang tungkulin. Kung kinakailangan nilang manghingi ng pagkain na kanilang kakainin, itulot mo po na ang iyong kamay ng pagpapalay mapa sa kanila. Dahil di po namin nalalaman na anupat marahil sa mismong pagsisikap na yon ay iyong ipakikita sa mga katutubo ng Afrika kung ano ba mismo ang tunay na Kristiyano. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo po ngayong itulot ng lahat ng ito'y mapangyari ayon sa iyong kalooban. Iyo pong pagpalain ng pastor dito, si kapatid na Neville. Dalangin namin, Panginoon, na iyong ibubunsod siya na maging isang pastol ng kawan, kagaya mo noon sa nakaraan. At nang di namin makalimutan ang kanyang kalugod-lugod na munting may bahay na malubha ang karamdaman. Nagpupursige ang kaaway na iwan si kapatid na Neville kasama ang grupo na yon ng mga anak na walang nanay. Pero kami nga'y tumitindig at inilalagay sa pamamagitan ng pananampalataya ang dugo ni Jesus Kristo sa pagitan ng kaaway at ng kapatid naming babae na ito. Nawa ang iyong Espiritu, Panginoon, ay madakila sa kanya. Yamang nababatid na lahat ng mga kababaihan ay tinalaga na lumakad sa libis na ito ng kadiliman sa kapanahunan ito. Pero itinadalangin nga namin na ikaw po ay sasama sa kanya.
Pagpalain mo po ang maliliit na mga batang yon. Ang kapatid na babae nga'y ninenervyos ngayon at nababagabag, pero ang Espiritu Santo naway mapasapintuan ng habag sa tuwina para sa pamilyang yon. Iyo pong pagpalain ng lupon namin ng mga katiwala, ang aming kapatid na Wood, at ang aming kapatid na Egan, kapatid na Robertson, at lahat ng iba pa, Panginoon, ang mga diakono, mga katiwala, at lahat ng may kaugnayan sa iglesia. Idinadalangin namin, Panginoon, na iyong ibubunsod na makapaglingkod sila ng kanilang termino na may kabanalan at katuwiran. Iyo pong pagpalain sila, Panginoon, na mga nakapaglingkod noong una, at dalangin namin na ikaw po'y patuloy na sa aming lahat, na kami makilala bilang isang iglesia ng pagkakaisa, at espiritu at pag-ibig ng Panginoon. Dalangin namin na iyong ibahabahagi sa amin ang salita, ayon sa aming pangangailangan, habang binabasa po namin ang iyong nasusulat na salita. For we asked it in Jesus' name. Amen. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pananalangin, naiisip ko na ating pinagpapala o sa paghingi natin ng mga pagpapala para sa ating bagong lupon ng mga katiwala at iba pa. Naiisip ko nga ang ating kapatid na Freeman at kapatid na Datesman, at sila na nakaupo rito na nakapaglingkod ng mainam noon, at pinasasalamatan natin ang Diyos para sa kanilang tapat na paninilbihan. Nawa ang Panginoon ay sumakan nila para pagpalain sila at tulungan sila. Nais ko lamang pong magbasa bago. Sige po't alalahanin niyo lang ang paskilan ng mga anunsyo at iba pa at ang mga paparating na mga pagtitipon. At nagagalak tayo na kasama natin ngayong umaga. Bueno, nais ko lang sabihin ito na gaya nito. Heto ang isang lalaki na talagang kalugod-lugod sa akin noon. At kalugod-lugod pa rin ngayon. Isang mabuting kapatid, Fred Sotman, at ang kanyang may bahay mula sa Saskatchewan, Canada, na narito para manatili pansamantala kasama natin. Sa ating bansa, manatili pansamantala. Pero sa ating pakipagbuklod, isa pong kalugod-lugod na kapatid, si kapatid na Fred Sotman na nakaupo riyan. Siya po ang nangangasiwa ng malalaking gawain para sa akin kapag ako po'y nasa Canada. At isa pang kalugod-lugod na kapatid na dating mamamayan ng Canada, na isang negosyante, at mapapatunayan niya sa mundo na hindi niyo magagawang higitan ng Diyos sa pagbibigay. Siya at ang kanyang kaibigan ay nagbuo ng isang foundation para sa gastusin ng pagpapatayo ng isang lugar o para sa isang misyon sa ibang bansa, isang foundation. At tinawagan nila ako na pumunta ng Auckland para sa isang pagtitipon. At nabanggit nila na nakuha na nila ang pera. Sila po ang magtataguyod ng lahat ng yon doon sa kanilang foundation. Si kapatid na Fred at ako'y sinubukan yon sa ilang pananalapi na meron si kapatid na Fred na hindi ko gustong tanggapin bilang individual. Kaya naman napagpasyahan namin na ibigay yon sa mga taga-Canada at nang hindi na lumikom ng kaloob. Pero hindi maganda ang kinahinatnan. May inam po ang mga pagtitipon. Pero dahil hindi kami lumikom ng kaloob, di ko po alintana kung ang iglesia ay nakakahalaga ng $1 bilyon. Obligasyon niyo pa rin yon sa Diyos na lumikom ng kaloob. Bahagi yan ng pagsamba at ninanakawan nyo ang gaano man akong di sang-ayon sa pera at mga bagay-bagay na gaya nun. Nalaman ko na kapag ang isang tao'y mali, mas mainam na aminin mong mali ka. Dahil si kapatid na Fred at ako'y nakita namin na hindi mainam ang kinalabasan nun. At kapatid na Borders, nung iwan ko si kapatid na Fred at nagpunta ako roon sa iyo sa Auckland, sabi ko, huwag niyong gawin. Ipakiikot niyo lang yung lalagyan ng kaloob. Kumuha kayo ng kaloob. At kung ano man ang malikom, ibalik niyo yun sa foundation para sa iba na namang pagtitipon sa kung saan. At bago matapos ang mga gawain, lumapit sa akin si kapatid na Border at ang kanyang mga kaibigan at sabi, gaya nga nang naibigay na namin sa pagtitipon, natustos na yon. At pagkatapos, mga ilang araw ang nakararaan, gumawa siya ng paghahanda para sa isang pagtitipon sa San Jose, California, kung saan may mga nasa, sa palagay ko, 60 o 70 kaiglesiyahan sa libis na yon, na galing sa iba't ibang pananampalataya, na ang lahat ay nakikipagtulungan. Nagkaroon kami ng kamanghamanghang pagtitipon,
At babalik kami uli sa Nobyembre. Ikinagagalak namin na makasama ka namin, kapatid na Borders at kapatid na Fred, na nakapurian sa likod. At ang mga kalalakihang ito'y marahil din yung kilalang lahat. Pero sila ngayon napakahalagang mga kapatid para sa akin sa dako ng pagmimisyon. Nakikipaglabang masikap para sa pananampalataya na ating tinatayuan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa umagang ito sa muntit lumang tabernakulo na ito rito. Hindi nga ito ganong kagara kung titingnan. Pero, kung anong bagay rito na alam namin na ang Diyos ay nananahan dito, kita nyo? Kaya ikinagagalak namin yun. At may iba pang kalugod-lugod ng mga kapatid, kung may oras lang ako para banggatin na kasama natin ngayon. Ngayon, ako po'y umaasa at nananalangin na sa susunod na ilang araw, loobin ng Panginoon, gusto kong pumunta. May pangunguna ako na pumunta. Hindi ko pa nababanggit ang anunsyo na ito. Ang susunod na pagtitipon ay sa Ohio, para makasama si kapatid na Sullivan sa campgrounds. Sa kaunting panahon lang, nasa 100 milya lang ang layo roon sa palagay ko. Jean, para pong ganoon. Mainam na puntahan niyo po yun. Kung hindi po kayo nakakapagplano ng bakasyon niyo, kung magtutuloy-tuloy na pangunahan tayo ng Panginoon. Napakainam pong lalaki. At kinalulugod natin si kapatid na Sullivan ng lubos. Isa siyang alkalde ng siyudad. Dati siyang alkalde ng siyudad. At makalumang tubong Kentucky. Yan po mismo ang masasabi ko tungkol sa kanya. Nung magkita kami nung isang araw sa kapwa po kami lumaki sa mga bundok na yon ng Kentucky, sabi niya sa akin, nandyan pa rin ba sa leeg mo yung asepetida mo, Billy? Ngayon, dyan nyo nga malalaman kung ganong ka-Kentucky siya. Ngayon, tayo po'y dumako na sa, di sa binabaliwala ko ang mga kapatid nating tubong Kentucky rito, si kapatid na Jefferys at iba pa. Isa rin akong tubong Kentucky, siya nga, alam nyo. Siga't sasabihin ko sa inyo ang isang bagay, hindi po tayo tubong Kentucky, o hindi rin tayo mga Amerikano. Tayo'y mga manlalakbay at mga taga-ibang bayan. Hinahanap natin ang isang bayan na parating. Ngayon, para sa pagbabasa, bumasa tayo mula sa aklat ng Exodo ng ilang minuto. Nais kong bumasa mula sa ika-23 kabanata at sa ika-20 talata hanggang sa ika-23 ang mga nakapaloob. At nais kong kumuha ng teksto sa umagang ito mula rito o tungkol dito pala, isang ganap na pagpapalaya. At di po ako magpapakahaba sa pagsasalita. Ngayon, habang inihintay ko kayo na mabuklat nyo ang inyong aklat at kabanata, narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya. Dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Natitiyak ko na nalalaman ng kongregasyon kung sino ang anghel na ito. Ang aking pangalan ay nasa kanya. At kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo, sa Heteo, Pereseo, Cananeo, Heveo, at Jebuseo, at aking lilipulin sila. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita habang mangungusap na tayo ngayon ng ilang minuto kung ipapanalangin nyo. Binubulay ko po ang paksang ito ng isang ganap na pagpapalaya. Ang iglesia nga ay laging nasa kakaunti. Ganon yun sa tuwina, sa bilang ng mga miyembro, hanggang sa dumating si Jesus. Pero ito ngay nabubuhay sa ilalim ng bigay ng Diyos na mga pribilehiyo nito. Kung malalaman lang natin, ito ang iglesia ng buhay na Diyos. Hindi ang Branham Tabernacle. Kundi ang Branham Tabernacle ay bahagi lang nito. May iba pang mga tabernakulo sa buong bansa. Si kapatid na Snelling ngayong gabi ay magdadaos ng gawain ng pagbabautismo. Nakalimutan ko lang na nabanggit sa akin ni kapatid na Curtis na i-anunsyo yun o nabanggit sa akin kahapon na idinadaos na yon. Siya po'y nagdadaos ng gawain ng pagbabautismo. At kung meron man dito na hindi pa nababautismuhan, siya nga, ayan po,
Ikagagalak ni kapatid na Snelling na gawin yon ngayong gabi. That's the Holiness Sa Holiness Tabernacle. Tabernacle po ito sa Utica at si kapatid na Junior Jackson sa New Albany. At napakarami pa pong ganoong kaiglesiyahan sa buong bansa. Pero lahat tayo nabubuhay na parabang nasa panig ng talunan, humigit kumulang. I heard Brother Neville announce this morning back there. Napakinggan ko si kapatid na Neville kaninang umaga na dyan sa likod. Bigla po yung pumasok sa isip ko na ang mga tao'y parabang napapalayo mula sa pagkalaya. Mistula ngayong isang bagay na total nakita na ng mga tao, kaya isinasantabi nila yon sa isang gilid. Oh, bueno, magagawa yun ng Diyos. Pero hindi yun ang dapat na pag-ugali doon. Now Moses, when he was called by God, he was Ngayon, si Moises, nung tawagin siya ng Diyos, isa siyang ganap na lubos na propeta. when God Kapag ang sends Diyos a ay man magpapadala to do ng isang anything, tao he para gawin ng isang bagay, completely equips ganap him na with sinasangkapanan everything niya that he ang has tao need na of. yon ng lahat na kailangan niya. Kung tinatawag ng Diyos ang isang lalaki para maging isang mangangaral, He put something may in him inilalagay to siya preach sa tao with. na yon para makapangaral. He calls Kapag him tinatawag to be niya ang a isang lalaki teacher, para maging he tagapagturo, put something in may him to inilalagay teach siya with. sa tao na yon para makapagturo. Kung tinatawag niya ang isang lalaki para maging propeta, He put may inilalagay something siya in sa him to kanya see para visions makakita and ng to mga be a pangitain at maging isang propeta. God always completely Ganap na equipped sinasangkapanan his ng man. Diyos ang kanyang tao sa tuwina. At ganon mismo ang ginawa niya noon nung isugo niya si Moises papuntang Ehipto. Sinanay niya siya sa isang partikular na paraan at inaralan niya siya sa isang partikular na paraan at kanyang hinulmas siya at ginawa siya at hinubog siya. Pagkatapos na ipangako niya kay Abraham, ilang daang taon bago pa, na kanyang palalayain ng mga tao, mangyari nga na nasa isip na niya na hubugin niya si Moises sa paraan na hinubog si Moises. Si Moises ay ganap na propeta. At mangyari nga na sa pagiging ganap na propeta, heto, just like you, if you are a Christian, katulad nga sa inyo, kung kayo'y Kristiyano, ang Diyos ay hindi gumagawa ng Kristiyanong kalahatian lang. Ang ginagawa ng Diyos ay ganap na Kristiyano mismo. Hindi kalahatiang mga ngaral lang ang ginagawa ng Diyos, pero meron ngang mga ngaral na kalahatian lang. At ginawa ng Diyos ang kanyang mga anak na mga Kristiyano, pero kuminsan, kalahatian silang Kristiyano. Pero hindi intensyon ng Diyos na maging ganon sila. Bunsod yon ng kanilang sariling mga pamamaraan na nahalo sa plano ng Diyos para sa kanila. At yon ang dahilan kung bakit nagiging ganon sila. Hindi ibig ng Diyos na sila'y maging kalahatiang Kristiyano lang o kalahatiang mga ngaral lang na nakikipagkompromiso sa magkabilang panig. O ang nais niya yaong makakatayo sa puwang sa pagitan ng dalawang pader. Ngayon, si Moises, ginawa siya ng Diyos na maging isang ganap na propeta para sa isang ganap na pagpapalaya. At ganap na nagpaubaya si Moises sa mga kamay ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ganoon ang pagkakagawa sa kanya. Siya'y ganap mismo na nasa Diyos hanggang sa mapagkatiwalaan siya ng Diyos. Iniisip ko sa umagang ito bilang mga Kristiyano, kung atin na bang naisuko ang sarili nating mga kalooban at isinuko na natin ang ating sarili ng ganap sa Diyos na may pagkakatiwala ng Diyos ang pwesto na pinaglagyan niya sa atin. Iniisip ko sa umagang ito kung ako ba, kung may susuko ko ang sarili ko sa Diyos na pagkakatiwalaan ako ng Diyos. Pagkakatiwalaan si kapatid na Neville, pagkakatiwalaan ng lupon ng mga katiwala, pagkakatiwalaan ng lupon ng mga diakono o ang mga miyembro natin sa ating simbahan. Lahat tayo'y may pwesto at meron tayong tungkulin. Ang ministro'y may dako ng tungkulin na tumayo at ipangaral ang di malirit na mga kayamanan ni Kristo nang hindi nakikipagkompromiso. Kung siya'y tinawag para maging isang mangangaral, hindi niya palalampasin ang isang bagay para lang sa isang tao kung siya'y tinawag para maging isang mangangaral.
At ang miyembro ng iglesia, yamang tinawag siya bilang isang miyembro ng isang partikular na grupo, kung ganoon ay hindi siya makikipagkompromiso. Kung ang iglesia ay naniniwalang hindi tayo dapat nagsusugal, kung ganoon, ang miyembro na yon ay di dapat humawak ng mga baraha. Yamang di tayo naniniwala sa pag-iinom, ang tao na yon ay dapat ilingin niya ng ganap palayo ang kanyang ulo mula sa pag-iinom. Kung hindi tayo naniniwala sa pagsusugal o paninigarilyo, ang miyembro ng iglesia ay di dapat hahawak ng ganong bagay. Ang Diyos ay nagkakaloob ng ganap na paglayo. Kapag tayo, ibubunsod niya yon kung ganap nating may susuko ang ating mga sarili sa Kanya. Kung ganap nating may paubaya ang ating mga sarili diyan sa Kanyang kamay, kung ganon, ang Diyos ay makakapanahan sa atin. Si Kristo ang pag-asa ng kalwalhatian. Nagagawa niyang ipaaninag ang kanyang sarili mula sa atin kapag inaalis natin ang ating mga sarili sa pagkakahambalang sa daan. Pagkatapos nga'y ang ating mga pag-iisip ay kanyang mga pag-iisip na. Maiisip niyo ba yon na si Kristo ay naninigarilyo? Maiisip niyo ba yon na si Kristo ay nagiinom o naglalaro ng baraha? Mangyari nga na kung ang inyong espiritu ay bahagi ng kanyang espiritu, nais niyang suportado yon ng inyong pagpapatotoo. Pero nahayaan nyo ang dyablo na makapasok at mangialam. At sa tuwina sa inyong puso, sa kaibuturan, alam nyo na mali kayo kapag ginagawa nyo ang mga bagay na ito. At kapag ang isang miyembro ay magsasalita ng laban sa iba pang miyembro, alam nyo na mali yun. Iniutos sa inyo na manalangin para sa isa't isa. Hindi magsalita ng anumang laban sa isa pa. Bagkus ay mag-ibigan sa isa't isa. At kung may lugmok, alalayan natin siya para makatayo. Tulungan siya. Ngayon, yun ang nagbubunsod sa atin na maging isang nagkakaisang grupo ng mga mananampalataya. Ngayon, kung di tayo tatalima roon, kung ganoon, ay di tayo tumatalima sa Diyos at di natin nilulugod ang Diyos. At kaya naman, ang ating iglesia, ang ating mga miyembro ay hindi yumayabong, hindi umuusad ang iglesia dahil tayo walang pagkakaisa na magkakalakip. Gaya ng sinabi noon ni Jesus, ang kaunting levadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ngayon, kung ang lupon ng iglesia o tulad ng mga diakono, halimbawa, magpupulong sila at sasabihin na nagplaplano sila na dapat tayo magtayo ng bagong tabernakulo. Kung yun ang pinagbutuhan ng mga diakono at ang mga katiwala ay kinonsulta at wala silang pera para gawin yon, pagkatapos nga'y gagawa sila ng programa para sa pagpapatayo ng gusali, gaya ng meron tayo ngayon. At pagkatapos dadalhin yon sa pangkalahatan ng mga miyembro, gaya ng dapat nating gawin. Kaya't ang buong iglesia ay may malayang pagpapasya. Tapos, kung bumoto ang iglesia para sa bagong tabernakulo, kung ganoon, lahat tayo magtutulong-tulong na sama-sama sa pagpapatayo ng bagong tabernakulo. Sa totoo lang, sa akin, nung mabanggit nila ang tungkol sa bagong tabernakulo sa akin, hindi ako sang-ayon sa planong yun. Siya nga, sabi ko, hindi naman natin kailangan ng bagong tabernakulo mismo. Ako marahil ay aalis din dito malapit-lapit na, gaya ng ano ng Panginoon. Kung yung bagay na pinakita niya sa akin ay mangyayari, bakit pa natin kailangan ng bagong tabernakulo? Wala naman tayong pera. Tapos nagtungo ako at pinakiramdaman ko kung ano ang pulso ng iglesia. Kung ano ba sa iglesia sa nakararami, kung ano ang gusto nito. Pagkatapos, ano nga ginawa ko? Sinakripisyo ko ang sarili kong pag-iisip at pumalig ako sa iglesia. Sige, gawin natin. Kung ganoon ang paraan ng pagpapasya natin, ganoon ang pamamaraan noong panahon sa Biblia, ang paraan kung paano bumoto ang iglesia, ang kapamahalaan na sa grupo ng mga tao, sila'y naglalakit-lakit na nagkakaisa. Sa pagkakaisay, may kalakasan. Kaya naman sabi ko, sige, kung yan ang nais ng iglesia, kung yan ang nais ng Diyos, siya ay may higit na kapamahalaan sa botohan sa kalagitnaan ng isang buong grupo ng mga tao kaysa sa meron siya sa akin, dahil wala akong pangitain para sabihin na hindi dapat ganoon. Kaya ibinigay natin yon sa iglesia at kumilos kasama ang iglesia at nasa likuran ako nito para gawin ang lahat ng makakaya ko, kita nyo, para tumulong sa iglesia. Yan dapat ang motibo ng bawat Kristiyano at bawat tao sa loob ng iglesia. Ang mapagkaisa natin ang ating mga sarili at maglakit-lakit.
kung ano mismo ang pinagbutuhan ng iglesia, yun dapat ang tayuan natin. Tapos sabihin na lang natin, halimbawa, ang may gustong pagbabago sa iglesia. Bueno, mangyari nga, kung gusto ng mga katiwala, ang may gusto ang mga diakono, gusto nilang baguhin ang isang bagay. Yun po'y iprepresenta sa harap ng iglesia. Tapos ang iglesia ay magkakaisa. At kung ang ating ideya ay medyo iba kaysa sa sinasabi ng buong iglesia, isakripisyo natin ang ideya na yon. Dahil yun lang ang tanging paraan na makatitindig tayo nung nagkakaisa. At kung ang iglesyang ito'y sadyang magpapatuloy sa paraan ng pag-usad nyo ngayon at maglalakit-lakit, ang Diyos nga'y ito'y magiging walang limitasyon. Ang bagay na kanyang gagawin kung tayo maglalakit-lakit, kinakailangan na maglakit tayo. Yung ganong paraan ang gusto natin na maging ganap sa isa't isa. At pagkatapos ay maging ganap sa mga kamay ng Diyos. Pagkatapos, kinakailangan natin ng isang tao na naniniwala tayong makakapangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi kayang gawin yun ng lalaki, mangyari nga na kumuha kayo ng may kakayahan na gawin yun. Ganyan dapat ang tayo natin. Kung ang lupon ng mga katiwala ay hindi maninindigan sa kung ano ang tama, kung ganoon ay tungkulin nyo na humalal ng isang tao na maninindigan sa kung anong tama. At pagkatapos, kung gagawin nyo yun, manatili kayo roon. Nakasalalay yun sa inyo. Panindigan nyo yun at sama-samang lahat. Tayo naninindigan sa isang bagay, yun ay ang Diyos. Kung ang isang kasapi makagawa ng pagkakamali, huwag niyo siyang itakwil. Tulungan niyo siya. Alalayan niyo siya para makatayo. Magkaisa kayo. Pakinggan niyo ang isa't isa. Yan ang sinasabi mismo ng kasulatan. Kapag nakagawa tayo ng mali, dumulog tayo sa harap ng Diyos. Bago tayo makadulog sa harap ng Diyos, kinakailangan na magtungo muna tayo roon sa tao na nasaktan natin. Yun na yun ang dapat kong gawin. At yamang nalalaman ko na nakagawa ko ng pagkakamali, nakapagsinungaling ako, naibunsod ko ang may bahay ko na magsinungaling. Sa palagay ko, nabanggit ko na sa inyo ang tungkol dito sa iglesia. Mga ilang araw pa lang ang nakararaan, di pa katagalan. 6 na linggo pa lang ang nakararaan. Pinagod ako ng mga abogado tungkol doon sa investigasyon na ito, na umabot sa punto na para bang hindi ko na alam kung nasaan ako. Kauwi ko lang galing sa opisina para kumain ng tanghalian, at nagring yung pribadong numero, at pinuntahan ni Meda yung telepono para sagutin. Tinakpan niya yun. Sabi, ang mga abogado uli. Sabi ko, hindi ko na kayang tumiis ng isa na namang hapon ukol dyan. Para bang mabibiyak na ang ulo ko. Lumilipad ang isip ko para bang inahatak ako sa gawin rito. At gawin roon at gawin rito. At sabi ko, hindi ko na kaya. Tapos tumayo ako. Tapos sabi ko, sabihin mo sa kanila na wala ako rito. Tapos nagpunta ako sa likod ng bahay. Nung bumalik na ako, si Meday sensitibo talaga sa ganoong mga bagay. Pinuntahan niya ako sa may pintuan na humihibik. Sabi niya, Bill, tama kaya yon? Alam niyo yung katayuan niyo. Alam ko kung anong katayuan ko. Sabi ko, ayos lang yun. Wala naman ako rito kanina. Alam ko na kinondena ako ng Diyos dahil doon. Sabi ko, wala naman ako rito kanina. Sabi, pero nandito ka nung tumawag yung tao. Nung hapon noon, nagtungo ako para manalangin para sa isang sanggol na may sakit. At bago ako umalis ng bahay, nagring uli ang telepono. At tumakbo papalapit si Munting Joseph at hinawakan yung telepono at nagsabi, Daddy, gusto niyo po ba sabihin ko na wala ka rito? Nakita niyo na kung gaanong nakakahawa ang kasalanan. Ano na kaya ang kahinatnan ng isang buong pamilya? Unang Juan, sa 5 kabanata at sa 21 talata, sabi, kung hindi tayo kinokondena ng ating mga puso, kung ganoon ay may lakas ng loob tayo sa Diyos. Pero kung kinokondena tayo ng ating mga puso, papaano tayo magkakaroon ng lakas ng loob sa Diyos? Alam natin na habang may kasalanan tayo na hindi na ipagtatapat, hindi niya tayo pakikinggan. Mabigat yan. Pero ito'y kailangan ng iglesia ang mga bagay na ito. Pagkatapos, nagsimula na akong manalangin para sa sanggol na ito. At nung simulan ko ng patungan ng mga kamayang sanggol, pinaglikahan ako ng Panginoon at ang sabi, nagsabi ka ng kasinungalingan. Hindi ka karapat dapat manalangin para sa sanggol na yon. Bumaling ako mula doon sa lalaki. Sabi ko, Ginoo, maghintay lang po kayo rito. May bagay lang ako na dapat kong itama muna. Tinawagan ko ang abogado at nagpunta ako sa opisina. Pinapunta siya. Sabi ko, naku Ginoo, nakapagsabi ako ng kasinungalingan. Inutusan ko ang may bahay ko na magsinungaling. Sinabi niya na wala ko noon at ang ginawa ko'y tumakbo ako sa likod ng bahay. At ipinagtapat ko yon at sinabi ko ang tungkol doon. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ko. Sabi niya, kapatid na Branham, noon pa may lagi na akong may pagtitiwala sa iyo. Pero ngayon, mas nadagdagan pa ang pagtitiwala na yan.
Isa kang Ginoo. Sabi niya, na handang itama ang kanyang mga kamalian. Sabi ko sa kanya, kanina'y nagsisimula na akong manalangin para sa isang sanggol at kinokondena ako ng Panginoon sa puso ko dahil alam ko na nakagawa ko ng mali. Pagkatapos ng sumunod na araw, sabi ng may bahay ko, saan ka pupunta? Sabi ko, sa kuweba ko. At nagtungo ako sa kuweba ko sa Charlestown, kung saan ako laging pumupunta ng mga ilang taon na. Nagtungo ako roon at nanalangin ng buong araw. Oh Diyos! Ibunsit mo po na hindi na ako gumawa ng katulad nun uli. Iyo pong patawarin ako, Panginoon. Dahil noong simulan kong ipatong ang mga kamay ko sa taong may sakit para manalangin, ako nga'y nakondena. Noong mga 3:00 ng hapon, lumabas ako. May malaking bato roon. At sumampa ako roon sa bato at tumanaw ako sa direksyon ng silangan na ang mga kamay ko'y nakataas. Pinupuri ang Panginoon. At napakatahimik nga roon. Tapos sabi ko, Panginoon, kung iyo lamang itutulot, isang beses po'y duman ka sa harap ni Moises. At ang sabi ni Moises, isa yung nung ilagay mo po siya sa biyak ng bato, kaya't ang itsura noon ay likod ng isang tao. Sabi ko, iyo po bang may bubunsod yun uli, Panginoon? Iyo pong ipapatid sa akin na ako'y pinatawad na. Tapos sabi ko, kung iyo po akong lilingapin at paririto sa diwa ko. Sabi ko, Panginoon, hindi po ako malakas pagdating sa utak dahil wala po akong edukasyon. Sabi ko, at ako'y nagsisikap lamang para maglingkod sa iyo. Iyo pong natatalos ang puso ko at hindi ko po dapat ginawa yon. Hindi ko po sinasadya na gawin yon. Yung ulo ko nga'y parang mabibiyak. Grabe yung nervyos ko at nagawa ko yon nang biglaan lang noong madali ako ni Satanas. Sabi ko, kung patatawarin mo po ako, itulot mo na makita kita kung ganoon, Panginoon. Ang Diyos bilang aking tagahatol, doon mismo sa gilid ko, yung munting dako roon sa mga palumpong, ay nagsimulang umipo-ipo gaya ng isang hangin, at dumako yon sa gilid ng kuweba kung nasaan ako, at nagtuloy-tuloy sa kakahuyan. Oh, kapatid, isang kapayapaan na lagpas sa lahat ng pagkaunaway dumaan sa akin. At naiyak ako, tumangis ako, sumigaw ako. Alam ko na ang mga kasalanan ko'y ipinatawad na, kita nyo? Wala akong pakipag-isa sa Diyos. Hindi ako makapagbubunsod na gumaling ang sanggol. At noong sumunod na araw mismo, may isang lalaki mula sa Chicago na isang kilalang lalaki, isang Katoliko na naakay. Yung mga balbula niya sa kanyang puso ay namagana gaya ng lumobong daluyan. At matagal na nilang sinusubukan na hiwaan yon. Gagawin na sana nila at hindi lang pumayag ang lalaki. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapanayam ko. Sa mga panayam na yon, nananatili tayo roon hanggang sa masumpungan natin kung anong mali. At yung lalaki kapapasok lang doon na haya't ang Espiritu Santo ay tumagaygay mismo sa buong buhay niya. At sinabi ang isang bagay na nagawa niya noong siya'y sakristan pa sa Iglesyang Katoliko. Sabi niya, yan ang katotohanan. Yan ang tapat na katotohanan. Sabi, ang ibig mo po bang sabihin na menos yun sa akin? Sabi ko, yun lang ang tanging anino na nakikita ko sa buhay mo. Bumalik siya at sinabi sa doktor, sabi, sige, paghandaan mo na ang lahat. Uumpisahan na natin ang pag-oopera. Sabi ng doktor, titingnan lang natin yung puso mo ulit. At nung silipin niyo ng doktor, sabi ng doktor, hindi mo kailangang maoperahan. Kita nyo? Kung kinokondena tayo ng ating mga puso, nagnanais tayo ng ganap na paglaya. Ayaw natin na kalahati yan lang, iglesia. Ang gusto natin maging tunay na iglesia mismo o wala ng iglesia. Ang nais natin maging tunay na mga Kristiyano o wala na lang Kristiyano. Ang gusto natin ganap na paglaya mula sa ating mga bisyo, mula sa ating mga kasalanan, mula sa ating masamang pag-iisip, mula sa masama nating ginagawa, mula sa ating pagpapabaya sa anumang ginagawa natin. Nagnanais tayo ng ganap na paglaya. Para sa oras na magpupunta ang mga tao sa loob ng simbahang ito para maipanalangin, ay heto mismo ang munting grupong ito. Marahil hindi lalampas ng 100 o 200 na nakaupo rito, pero ganap silang nasa mga kamay mismo ng Diyos. At sa pananalangin natin, mangyari nga na diringgin tayo ng Diyos mula sa langit. Ang nais ng Diyos ay isang tao na mahawakan niya sa kanyang mga kamay. Isang tao na masasabi niya, may tiwala ako. May susugo ko ito ang aking may sakit na lingkod sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville. At ang grupo ng mga tao ro'y may pagkakasundo. May bagay mismo na mangyayari. Bueno, tingnan nyo yung nagagawa niya para sa atin sa kondisyon nating ito. Ano pa kaya ang magagawa niya kung tayo isa ang puso't nagkakasundo-sundo? Ang tanging paraan para magawa natin yan ay maipagkaisa natin ang ating mga puso na maglakip sa pag-ibig sa kapatid. Sundin ang mga opisyal sa simbahan at ang pastor ay sumusunod sa Diyos. Pagkatapos ang Diyos ay kikilos sa pamamagitan ng pastor hanggang sa lupon, hanggang sa iglesia mismo.
at ang lahat na sama-sama ay isang unit sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos, dirinig ang Diyos, kapag tayo grupong nagkakalakit-lakit na, huwag niyong hayaang may gumambala sa inyo. Huwag kayong madismaya ng kung ano. Ngayon, ganyang uri ng tao ang itinalaga ng Diyos para makuha ang lupain. Si Moises ay ganap. Siya isang lalaking hindi makikipagkompromiso. Sakaling may mga pagtatalo-talo, talitan at iba pa, hindi siya nakikipagkompromiso. Yan ang nais ng Diyos sa atin ngayon. Humayon naman noon si Paraon, sabi, Moises, lahat kayo'y makakahayo, pero iwan mo lang ang inyong mga anak o iwan nyo lang ang inyong mga bakahan dito. Ganyan ang nais ng dyablo na gawing paglapit ng Kristiyano. Mainam yan na umanib kayo sa simbahan, pero huwag mo ngang patawarin si Jones. Ayos lang yan na dalhin mo papasok ang iyong, kung lalakad ka, hindi mo naman kailangang isuko yung paninigarilyo mo, yung pag-iinom mo, yung pagsisinungaling mo, yung pagnanakaw mo, yung paghahanap mo ng mali, paninira ng patalikod, hindi mo kailangang isuko yan. Umanib ka lang sa simbahan. Pero hindi nakikipagkompromiso si Moises. Ang nais niya ay ganap na paglaya. Sabi niya, hindi kami magpapaiwan ni isang paaman ng baka. Dadalhin namin ang lahat ng pagmimay-ari namin sa aming paghayo para sambahin ng Panginoon. Ganon dapat ang iglesia. Dadalhin namin ang katwiran, dadalhin namin ang kabanalan, dadalhin namin ang Espiritu Santo, dadalhin namin ang isang nagkakaisang grupo sa pagdulog namin sa altar. Kami magiging tunay na grupo. Wala kaming iiwan ni anuman. Dadalhin namin ang lahat. Walang paang maiiwan dito. Alam nyo, kaya't makapapanalangin ng mga tao sa ganong paraan, ng dyablo isusuko na lang. Ganong paraan ang ginawa ni Moises at ng grupo niya. Dumako sila roon at nagpasailalim sa dugo. Napansin nyo, hanggang sa mapasailalim sila sa ilalim ng dugo, walang lubos na paglaya. Si Moises mismo, siya'y kaisa sa Diyos. Pero ang Israel ay hindi. Meron pa rin kasalanan. At nagbulong-bulungan sila laban kay Moises. At ang sabi nila, bakit? Bakit mo ginagawa ito? Naghahatid ka lang ng masigit na suliranin sa amin. Dahil dinoble ni Faraon yung bilang ng gagawin nilang ladrilyo at kung ano pa. Ayun nga si Moises, siya'y ganap na nasa mga kamay ng Diyos, ganap na pinalaya mula sa pagpapastol ng mga tupa tungo sa pagpapastol sa mga tupa ng Diyos. Siya'y lubos na pinalaya mismo. Pero ang mga tao hindi pa malaya dahil meron pa ring bulong-bulungan sa kalagitnaan nila. Isang gabi, noong italaga ng Diyos na isang kordero ang kailangang paslangin, tipo ni Kristo, at ang dugo'y sinawsaw sa hisopo, na kung anong damo lang pangkaraniwan, mababa lang, at ipahid yon sa itaas ng pinto at sa mga haligi. Yun nga yung sandali na ang Israel ay ganap na napalaya na walang paaman ang may iwan. Ang lahat ng pagmemay-ari nila ay tinalaya. Ang mga kapamilya nila, kanilang mga mahal sa buhay, at ang lahat ay pinalaya noong ganap na silang sumailalim sa dugo. Ganyan nga yung sandali na ang iglesia ay ganap na mapapalaya kapag ang lahat ay nagpapasailalim na sa dugo, kapag ang inyong mga pagkakasala ay isinailalim sa dugo, kapag ang inyong paninigarilyo, kapag ang inyong pagsusugal, kapag ang inyong pandaraya, kapag ang inyong pagnanakaw, kapag ang inyong pagsisinungaling, kapag ang lahat ay napailalim sa dugo, pagkatapos nga ay magkakaroon ng isang ganap na pagpapalaya. May mali kang nagawa sa isang tao, ituwid mo. Hindi mo yan madadala sa ilalim ng dugo. Hindi yan tatagal. Hindi mo yan madadala. May bagay na hindi ka itutulot na gawin yan. Kapag ang inyong sarili ganap, buong-buong napailalim sa dugo, doon magkakaroon ng ganap na pagpapalaya. Pagkatapos magkakamit ka ng kalayaan na hindi mo pa napagtatanto noon. Kapag ang lahat ay napailalim sa dugo, na ipasakop sa kaharian ng Diyos, kung ganoon, magkakaroon ng tunay na paglaya. Si Jesus ay ganap na buong tao. Nakaiyak siya na gaya ng isang tao. Nakakakain siya na gaya ng isang tao. Napapagod siya na gaya sa isang tao. Siya'y ganap na tao mismo sa kanyang pisikal na katayuan. At sa kanyang espiritu, siya'y ganap na lubusang Diyos. Kaya ibinunsod niya ang kanyang laman na magpasakop sa espiritu na nasa kanya.
Kita niyo, tinukso siya sa lahat ng paraan gaya natin. Siya isang tao, hindi isang anghel. Siya isang tao. May mga pagnanasa siya at mga tukso gaya natin. Sinabi ng Biblia na meron siya. Siya isang tao, hindi isang anghel na angat sa tukso. Ang sabi ng mga Hebreo 1 na siya ay, sabi ng mga Hebreo 1:4, siya ay ginawang mababa kaysa sa mga anghel. Siya ay tao, ganap na tao na ang Diyos ay kumuha ng isang ganap na tao para maghatid ng ganap na pagpapalaya at kanyang pinuspos siya ng kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nasa kanya nang walang sukat at siya ay tinukso gaya rin naman natin. At siya ay ganap mismong Diyos. Pinatunayan niya yon noong magbangon siya mula sa patay. Noong pahintuin niya ang kalikasan, ang nagangalit na dagat at ang malalakas na hangin. Noong magsalita siya sa mga puno at iba pa, ang mga ito'y tumalima sa kanya. Siya ay Diyos sa loob at siya ay may tuturing na tao mismo. Dahil siya ay tao namang talaga, pero buong buot ganap na hinatid niya ang sarili niya bilang siyang tao patungo sa mga kamay ng Diyos para sa gawain ng Diyos. At siya ang ating halimbawa. Tayong mga kalalakihan at kababaihan, tayong mga Kristiyano rin. Kung siya ang ating halimbawa, atin ng ganap na ihatid ang ating mga sarili patungo sa mga kamay ng Espiritu Santo, nang sa gayon, tayo ay maging mga sakop sa kaharian ng Diyos. Siya ay ganap na tao, siya ay ganap na Diyos. Pero isinuko niya ang kanyang mga natural na bahagi sa kanyang, at ang kanyang mga pisikal na bahagi, at ang kanyang sariling pag-iisip, at kanyang sariling gawa, at kanyang sariling pag-aabala, at ginagawa ko lamang ang nakalulugod sa Ama. Ayan nga, ganap na pinalaya mula sa mga tao. Nilapitan siya ng mga saserdote noon, mga dakilang kalalakihan. At sabi, Rabay, ganito at ganoon. At sinubukang suhulan siya para umanib sa kanilang samahan at mga denominasyon. Pero siya'y ganap na pinalaya dahil nagtiwala siya sa Diyos. Hindi ba't sinabi noon ng salmista, ililigtas ko siya sapagkat ganap siyang nagtitiwala sa akin. Kita niyo? Ililigtas ko ang aking minamahal mula sa mga aso dahil siya'y nagtitiwala sa akin. Pagdating ng oras na iyon, nahantong na tayo sa dulo ng paglalakbay natin sa buhay. Ninanais ko yon para sa akin. Alam ko na ninanais niyo rin yun para sa inyo. Nais kong sabihin niya, palalayan ko siya mula sa mga pangil ng kamatayan sapagkat siya'y nagtiwala sa akin. Palalayain ko siya mula sa libingan sa umagang iyon ng pagkabuhay na maguli. Ganap na palayain siya. Kapwa kaluluwa, katawan, at espiritu. Dahil siya'y nagtiwala sa akin. Ganap ang lahat ng mga gawa ni Jesus. Ang lahat ng iyon ay ganap, lubos na pagpapalaya. Ganap niyang pinalaya ang ketongin mula sa ketong. Ganap niyang pinalaya ang babae mula sa pag-aagas ng dugo, mula sa kanyang pag-aagas. Ganap niyang pinalaya ang sanlibutan mula sa kasalanan noong mamatay siya noong araw na iyon ng pagtutubos. Ganap niyang tinubos ang bawat makasalanan. Pinalaya niya ang iglesia. Kaya hindi na kailangan na mamuhay pa rin tayo bilang kapuspalad ng mga tao. Hindi na kailangan na mamumuhay pa rin tayo sa katayuang talunan dahil ginapina niya ang dyablo at kinuhang lahat ng mga prinsipalidad at mga kapangyarihan at sinupi ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa. At wala nang legal na mga karapatan ng mga ito para mangibabaw sa inyo. Tayo ay mga Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo. Hindi natin kailangang dikta-diktahan tayo ng dyablo. Pinalaya na tayo ni Kristo sa ganap na pagpapalaya. Pinalaya na tayo mula sa masama. Pinalaya tayo mula sa kasalanan. Pinalaya tayo mula sa ating mga bisyo. Pinalaya tayo mula sa mga pagchichismis. Pinalaya tayo mula sa pagiging abusado. Pinalaya tayo mula sa lahat ng uri ng mga halay na bagay. Ganap niyang pinalaya tayo at tinalagay tayo sa kanyang banal na mga kamay. Isang buong buot ganap na pagpapalaya. Pinalaya niya tayo mula sa ating karamdaman. Pinalaya niya tayo mula sa ating sakit. Dahil meron na tayong di matututulan na titulo para roon.
Hallelujah! For he was Sapagkat siya'y wounded for our nasugatan dahil sa transgressions. ating With his pagsalangsang, stripes we were healed. sa kanyang mga latay ay pinagaling na tayo. He is our healer. Siya ang ating tagapagpagaling. Yun ang dahilan kaya yung abat munting babae na may polio na nagsisikap alagaan ang kanyang asawang lalaki na mamamatay na sa kanser, ang babae ngay lumakad sa mga dako ng presensya ng Diyos, taglay niya ang pananampalataya. The doctors have done all they could do. At siya, She followed it. ginawa na ng mga doktor ang lahat ng kanilang magagawa. Kaya sumunod siya sa mga tagubili ng Diyos at ganap na pinalaya. The disciples had total deliverance. Nagkamit ang mga lagad ng ganap na paglaya. Tiyak na ganap na paglaya. Bakit? Dahil sila'y ganap at lubos na napuspos ng Espiritu Santo. Samantalang kayo, na isang miyembro lang ng iglesia at nakipagkamay sa pastor, o may kung anong uri ng munting karanasan ng pagtalon, pagsigaw o pagsasalita sa iba't ibang wika o kung ano, at may masamang akala sa inyong puso, kakaibang ginagawa, nagsisinungaling, naninigarilyo, nagnanasa sa mga kababaihan. May bagay na hindi pa nangyayari, may kung anong bagay na mali, sapagkat siya na iniibig ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. Kayo'y nailigaw. Sa kanilang mga bungay makikilala niyo sila. Nais nating lahat na magkaisang magkakalakip kasama ang Espiritu Santo. Bawat miyembro ay kinakailangan na mapagkaisa sa isa't isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nililinis tayo nito mula sa lahat ng di pagkamatuwid. Tayo'y pinalaya mula sa mga bagay ng sanlibutan. Sinabi ni Jesus, sa ganito malalaman ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad kapag kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kapag ang isang miyembro nga'y iniibig ang isa pang miyembro ng lubos, na ito'y handang mamatay para rito. Kahit pa may isang masamang bagay na usbong sa mundo sa labas, na may ilang kababaihan na marahil darating at sasabihin, ngayon tingnan mo iha, mas mabuti siguro kung gawin mo yung ganito o gawin yung ganoon. Magsuot ng ganito o gawin ng ganoon o gawin ng ganito. At lumayo ka riyan sa sangkumpol ng mga holy roller o parang ganoon. Kaya nga tayo lubos na may paglalakit sa Diyos. Sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, grabing tukso yun. Pero si Kristo nga'y namatay para sa layunin na yon. Ginapin na ang dyablo. Nais natin ng ganap na pagpapalaya. Ang nais natin, isang iglesia na dalisay at malinis at walang bahid. Hinugasan sa dugo ng kordero at puspos ng Espiritu Santo at may mga tanda't mga kababalaghan at mga himala. Ganap na inililigtas ang bawat isa. Dear God, Minamahal na Diyos, you don't take hindi mo po things unless kinukuha ang it's mga so bagay reasonable. maliban kung ito'y ganap na You pinalaya na. cannot receive a sacrifice Hindi mo from maaaring the living tanggapin God. ang isang alay na may dungis. You will never receive a Hindi prayer. mo tatanggapin ang isang pananalangin na may kasalanan sa buhay ng taong yon. You just Hindi mo po yun could not gagawin, do it, Panginoon. Lord. You didn't do it. The age is gone by and you can't do it Hindi mo today. yan ginawa sa mga kapanahunan na nagdaan. At hindi mo rin But yun the gagawin sacrifice ngayon. must be without Bagkus ang blemish. handog ay kinakailangan na walang dungis mismo. Lord God, Panginoong as we lay Diyos, ourselves on the altar, habang inilalapag namin ang aming mga sarili sa altar sacrifice na isang life, iniaalay na buhay, take from us, ipungkunin Lord, mula sa amin, o Panginoon, ang lahat ng dungis ng kasalanan. Ganap ko pong inilalapag ang aking kaluluwa at ang aking katawan at aking lakas, aking mga pagsisikap, kasama ang iglesyang ito sa umagang ito sa ibabaw ng altar. Iyo pong linisin kami sa pamamagitan ng iyong dugo at patawarin kami sa bawat kasalanan na nagawa namin. At nawa ang dakilang Espiritu Santo ay masaganang manatili sa amin at ang kanyang presensya ay sumama sa amin mula sa tabernakulong ito sa umagang ito. Nang sa gayon, mabatid namin sa aming mga sarili na kanyang pinatawad na kami. Kung kaya naman ang pananalangin ay patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala laban sa amin. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ikaw po naway maging malapit lang sa amin ngayon. Pagpalain kami at bantayan kami hanggang sa makita-kita kami uli sa panggabing gawain. Nawa po'y makadulog kami na may malilinis na kamay at dalisay na puso na hindi mo kami tatanggihan. Dahil nagnanais kami ng buot ganap na pagpapalaya mula sa anumang bagay, Panginoon, napipigil sa amin para maging liwanag ng mundo. Isang kandila na nakatirik mismo sa ibabaw ng burol na walang taklob sa ibabaw nito. Bagkus isang kandila na nakatirik sa ibabaw ng burol na nagbibigay liwanag para gabayan ng mga paan ng mga tao sa daan na tama. Grant it, Father. We ask it in Jesus' name and for His glory. Amen.
Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus at para sa kanyang kalwalhatian. Amen. Hihilingin ko lang kay Doc. Sa palagay ko, nandyan siya sa likod o kaya isa sa mga diakono na nandito para mabasa ito ng iglesia. Doc, siga't ilagay mo ito sa paskilan ng mga anunsyo para makita ng iglesia sa paglabas nila. At pagkatapos, si kapatid na Collins, kung nandito siya, nandito ba si kapatid na Collins? Ibigay mo sa kanya itong isa pa. At sige po, at tingnan natin kung ano. May isa na gustong magpanayam. Lagi na po yan. Ikinagagalak po natin yan. At nagkakaroon po ako ng mga panayam, kita nyo. Ang gagawin nyo lang ay tawagan ang numero namin dyan. Kami po'y marami mga inaasikaso sa bahay. Alam niya ng iglesia. Para po ito sa mga baguhan. Alam na kasi ito ng iglesia. Meron dapat munting piraso na ipapaskil. Ipalalagay ko yun dito sa loob ng simbahan din para sa mga dumadalo. Kita nyo, napakarami na hindi na natin sila kagad na asikaso lahat habang dumudulog sila ayon sa numero. Kita nyo? At kami, pwede nyo pong tawagan ng Butler 21519. Butler. At sa mga miyembro po, kapag may makita sila na may gusto, ikinagagalak ko po lagi na makipagkita sa mga tao. Pero may regular po tayong sistema. May ilan nang tumawag, mga ilan na rin, kita nyo. At tinitingnan po namin yon isa-isa sa pagdako namin. Tapos dati po, parang walang kasiste-sistema. Bahala na, lalaktaw, lulundag. Kaya umuwi tuloy ang mga tao na dismayado at lahat. Ngayon, inilagay na nila ang lahat sa kayusan. At yan po ang sinisikap nating iparating ngayon, kita nyo. Ilagay ang lahat sa kayusan ng sadyang nasa ayos. At ikagagalak ko na makita ang kalugod-lugod ng mga taong ito kung tatawag lamang sila sa Butler 2-15-19-1519. At si Ginoong Mercier at Ginoong Gold, isa sa kanila ang sasagot sa telepono at sasabihin sa inyo kung ano ang eksaktong petsa kung kailan kayo naka-schedule. Meron po tayong lugar dyan, naka-aircon, at ihahanda po yon para tanggapin ng mga tao at ipanalangin sila. Sadyang ikinagagalak namin na gawin ito. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi ako nakapupunta sa simbahan, ayan nga na iniisip ng mga tao na siguro yung may iwas ako sa mga tao. Hindi po. Sinisikap ko lamang na naganap na nasa ayos. Kita nyo? Yan ang nais ko. Wala po tayong tinatangi na tao. Bawat tao, sinuman, saan man, anumang oras, kita nyo, anumang kulay, anumang kredo, ay walang kinalaman dito. Nagtutungo kami roon at kinatatagpo ang mga tao. At kung may pangailangan sila, nananangan tayo sa Diyos hanggang sa ito'y malutas. Kung nais nilang alamin ang anumang bagay tungkol sa mga pagtitipon, heto nga, asikasuhin namin ito at titipunin. Yun po'y sa pangunguna mismo ng Espiritu Santo. At yun, sa ganung paraan, iniisip ko nga na sadyang pare-pareho ang pagtrato noon sa bawat isa. Kaya walang tinatangi na kahit sino, walang tinatangi. Meron po bang dumako rito para may panalangin sa umagang ito na may sakit at nagnanais na may panalangin? Sige po, wala. Kung ganoon, awitin natin ang mainam na awiting yun para sumamba. Ano bang pwede nating awitin sa umagang ito? Anong sa aking salay makapag-aalis? Alam mo ba yun, Teddy? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Anong... Sige po, nais mong ipanalangin siya ngayon? Ipananalangin ko ang ginang na ito. Papatungan ko ng mga kamay ang ginang na ito rito. Magagawa niyo bang iyuko ang inyong ulo kasama ko? Kung ganoon, ng time-team ngayon. Minamahal na Diyos, may ginang po rito na malubha ang karamdaman. Ang aming kapatid na babae kumakatawan mismo na idinudulog ang kanser ng iba para tumayo na namamagitan para sa iba. Pero pinalaya mo po siya mula roon, Panginoon. Mga ilang araw ang nakararaan. Noong ang mga bagay na iyon ay maalaman, yun lamang pong ibunsod sa kanya na maalaman mismo kung ganoon, Panginoon, na maalaman niya na ito'y nanggagaling mula sa iyo. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya at umihiling ng awa para sa isa pang babae na ito na kinakatawan niya. Nawa ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung may anumang kasamaan sa aming mga puso, Panginoon, iyo pong ihahayag ito sa amin unang-una, pagkatapos kami dudulog, para ito'y ituwid. Sa ganoon ay mababatid namin na makasusumpong kami ng kaluguran sa Diyos, magkakaroon kami ng kapayapaan sa Diyos, na makakamit namin ang inihiling namin, dahil wala nang pagkukondena. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay aking idinadalangin. Amen. Sige po. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh,
Ilan po ang ramdam na ang lahat ng pagkakasala nyo ay nasa ilalim na ng dugo? Sige't awitin natin ito na nakataas ang ating mga kamay ngayon. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Ngayon, habang ibinababa natin ang ating mga kamay, tayo po'y makipagkamay sa palibot. Mainam po, sige po't sa buong paligid, White as snow, no other found I know, nothing but the blood of Jesus. You love me? iniibig nyo ba siya? Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Ngayon, manangan po tayo rito. Ngayon, ang lahat po'y manghawakan sa Diyos.